Narinig niyo ba yung term na orthogonal effect? Pag-usapan po natin yung earthquake. Ano yung mga forces na maaring makaapekto sa structure? Ano po? Meron tayong horizontal force brought about by ground motion o yung tinatawag nga natin na seismic activities. So, pag tama niya sa building, ang isa sa mga epekto niya, maaaring magkaroon ng uplift. Ano po? Hihilahin niya yung isang side dahil sa extensive force na tumama sa lateral, sa gilid. Kung hindi sufficient yung embedment, walang tensile resistance yung piles, posibleng matumba yung building. Ano yung isang epekto? Ang isang epekto na maaaring mangyari at madalas mangyari sa building, yung tinatawag na orthogonal effect. Kung nadinig ninyo, no, yung nangyari sa Ruby Tower noong 1969, nag-twist yung building. Yun ang isa sa mga naging dahilan bakit bumagsak yung building. Yun ang i-explain po natin dito sa video natin. Makita niyo rito sa board, sabi ko, orthogonal effect in a structure. Practical definition. Sabi ko rito, it is an earthquake motion acting in a direction other than parallel to the axis of resistance under consideration. Kunyari, yung structure ninyo na, ito yung portion ng structure, no? Tumama ang load dito. Ang i-consider natin, hindi lang yung direction na yan. Meron siyang epekto do sa other direction. Yun yung sinasabi na acting in a direction other than parallel to the axis of resistance. Meron siyang epekto do sa kabilang direction. Kaya nagkakaroon ng twisting yung building. Pag tumama siya dyan, iikot siya, umiikot. Bakit po umiikot? Yun yung i-explain natin, ano? Sabi ko rito, type of structure that are prone to this effect. Hindi lang sa mga high-rise building. Mas madalas nangyayari to do sa mga medium-rise. Ano po? Kasi ang high-rise building, na i-design nila yan, parang mag-susway siya back and forth. Pero dito sa mga, let's say, sabihin natin yung 10-story and below. Marami sa mga residential type, yung mga 3-story, 4-story, lalo na kung paano yung dagdag natin, ano? May existing structure kayo, nag-expand kayo vertically, yan yung mga prone. Sabi ko rito, number 1, building that has irregular plant footprint configuration. Hindi siya square, hindi siya rectangular, meron siyang different shape, yung footprint ng building. Mamaya pakita ko sa inyo yung drawing sa susunod na page. Number 2, building that has variable split floor levels. Kung titignan ninyo yung elevation, split elevation yung bawat floor. May epekto po yon. Number 3, an even lateral support. Meron nga siyang lateral support. Ano ba yung mga lateral support natin? Number 1, yung tinatawag nating shear walls. O dun sa mga structure na more than 5 story, meron silang core wall. I-design nila yung core wall to resist elevator and at the same time, dual function siya. Yung isang service niya is to resist lateral force. Tinutulungan niya yung mga poste na mag-resist ng lateral force. Kaya kinakailangan natin magkaroon ng even resistance. Bisa nangyayari dahil nga sabi natin dito sa number 1, unequal or uneven footprint ng building, nagkakaroon ng eccentricity. Kaya pag tama niya against doon sa foundation, nagkakaroon ng twisting. Pakita ko po sa inyo yung drawing. Makita nyo rito L-shape, irregular shape of building footprint. Hindi siya square, hindi siya rectangular, meron siyang shape, ano? Resistance ng foundation, tumama ang earthquake dyan. Tumama dyan. Ang center of rigidity niya, wala sa gitna. Mas lamang dito. Center of rigidity ng building. Kaya ang mangyayari, kung itong resultant ng lateral force, nandito yung resultant niya, merong eccentricity sila dalawa. Kung ito yung center of rigidity ng building, at ito yung resultant force ng lateral force, magkakaroon siya ng couple. Iikot siya. Magkakaroon ng twisting. Umiikot yung building. Kaya kinakailangan makonsider natin, malaman natin sa pagdidesign, sa modeling pa lang ng structure, alam natin kung posibleng magkaroon ng twisting yung building. Para ma-design natin, alin ang i-design natin, iaabang natin yung mga poste natin
na meron siyang kasamang torsion. Hindi lang vertical, hindi lang bending, meron siyang twisting. Yung tinatawag na nga natin na torsional effect or orthogonal effect ng structure. Second drawing natin, ito elevation naman. Ito yung sinasabi ko. Makita nyo, hindi siya pantay-pantay. May portion na mababa, meron tayong middle height, meron tayong talagang yung pinakamataas. Alam ko, nakakakita kayo ng building na ganyan, hindi siya pantay. Ang elevation niya, kung kukunin ninyo, kung minsan, meron din siyang different elevation sa loob. Tingnan ninyo to. Itong example ko, dito pantay siya. Pero pagdating dito sa third floor, mag-isa lang siya open itong part na to. Doon sa kabila, hindi siya pumantay. Pagdating dito, nagpantay yung dalawa, pero dito, walang continuation yung flooring, yung slab. Ang susunod na flooring nitong isang part ng building, although sa system, nandito, wala siyang katapat dito sa part na to, sa gitna. Isa sa mga posibleng magkaroon ng orthogonal effect, yung ganyang configuration ng structure. Dito sabi ko, when to ignore the effect. If the resulting vertical load due to seismic is 20% less than the allowable column resistance in both direction. Ang ibig ko pong sabihin dito, kunyari nag-calculate ka ng loadings, alam mo yung weight ng building, na-calculate mo siya, natural. Pag alam mo yung basic load o yung basic weight ng building natin, makakalculate mo. Kunyari ito yung base shear, base shear natin dito, base shear dito, yung distribution ng lateral forces, tumatama yan dun sa every floor. Pag tumama siya dito, magpo-produce siya ng bending. Sa biga, yung beam ipapasa niya yung load dito sa column. Ang gagawin ng column, theoretically, nagkakaroon tayo ng resultant force. Kino-convert natin yung moment na pinoproduce nitong lateral force doon sa poste into a vertical component. Kung ang allowable resistance ng poste, magbigay tayo ng example, kung ang allowable resistance ng pinakamalaking poste natin, yung nagdadala ng main frame is, let's say, kung allowable axial resistance sa design natin, nakuha natin as 300. Ito yung resistance. Axial resistance nung i-design natin is 300 kN. Kunin natin ang 20% nito. Para malaman natin kung dapat ba natin isama, dapat nating i-consider yung orthogonal effect. Let's say kung 20% ng 300 is 60 kN. Ito yung earthquake load na converted into vertical force. Yung sinabi ko kanina, meron tayong horizontal, gawa ng earthquake. Pagdating sa poste, i-resolve yan ng poste, theoretically, magkakaroon ng vertical forces. Iko-convert niya yung horizontal into vertical. Pagpasok niya riyan, i-check ninyo yung converted vertical brought about by earthquake load, dapat less than 60 kN. But pag tungtong niya ng 60 kN, kung ang allowable natin is 300, natural, 20% yan is 60 kN. Pag sumampa siya ng 60 kN, ibig sabihin, consider natin yung orthogonal effect. Quick solution. Paano natin i-apply yun? Sabi ko rito, apply 100% earthquake load in axis of consideration. Then, 30% in perpendicular direction. Kung titignan ninyo ang top view, kung ito yung top view ng ating poste, kunyari, rectangular column, rectangular column yung concrete column natin. Meron tayong force dito na 100% na galing sa earthquake. Sabi ko rito, yung 30% nung 100% ipapasa natin sa other direction. Dito 30% lang. Dito 100%. Dito naman 30%. I-apply natin yan, yung 100%. Kunyari, ang lateral force niya, lateral force nito is 80 kilonewton. Ang 30% ng 80 is 24. Ito, 24 kilonewton lalagay natin dito. 24 kilonewton. Meaning, yung resistance natin
for twisting. Ito yon para mapigilan niya yung pag-twist ng building. 30 kilonewton, i-design natin yung other direction using this 30% of 80 kilonewton. Well, sana po nakuha ninyo yung ibig kong sabihin. At ang gusto ko lang naman ay magkaroon po kayo ng idea na kailangan pala nating i-consider itong epekto ng earthquake do sa other direction. Importante po kasi dahil especially sa Philippines, seismic zone 4 ang Pilipinas, alam natin yan. At inaabang natin, ina-anticipate natin na kung mangyari man yon, hindi naman natin sinasabi na kung yan na design natin ay 100% earthquake proof. Mahirap po magsalita ng ganun. But ang sinasabi ko, kung may magagawa tayo as a designer na gawin natin yung kinakailangan, sundin natin yung sinasabi sa code, ano yung mga steps na dapat nating i-consider para maiwasan natin na posibleng magkaroon ng damage o failure yung design natin. At least nasunod natin yung ini-specify ng code para magkaroon ng stability, yung structure against earthquake. Salamat po at kita tayo sa susunod. God bless.